Patay na ang asawa mo, pero bakit ang bangkay niya ay nakahubad sa kama ng isang murang motel kasama ang iba, habang ang iyong mga daliri ay nagdurugo pa sa pagtatrabaho? Isang malupit na sampal mula sa iyong biyenan ang sumalubong sa iyo. Hindi na ako ang martir na tatahimik sa isang sulok. Magbabayad ang lahat ng nagtaksil at gumamit sa akin. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng mga asunsyon? Wala kang kwentang asawa kung hindi dahil sa pagdadala mo ng malas sa pamilyang, ito hindi sana mamamatay ng maaga ang anak ko. Ang boses ni Donna Concepcion ay parang matalim na humihiwa sa katahimikan ng maliit at mainit na silid. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, tila may kasamang lason na unti-unting pumapatay sa natitirang lakas ni Chesa. Sa sandaling yon, hawak pa rin ni Chesa ang huling piraso ng telang puti. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig puno ng mga sariwang sugat mula sa 3 gabi ng walang tigil na pagtahi. 2,000 uniporme ang tinapos niya umaasang ang perang kikitain ay sapat na para sa gamot sa puso ng kanyang biyenan at para sa pangarap na edukasyon ng kanyang anak na si Alexandra. Ngunit ang bawat patak ng dugo mula sa kanyang mga kuko na dumikit sa puting tela ay tila naging walang silbi sa harap ng malupit na balitang isinampal sa kanya. Hindi agad nakasagot si Chesa. Naramdaman niya ang unti-unting pagtuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo hindi dahil sa luha, kundi dahil sa bigat ng hangin na tila tumangging pumasok sa kanyang mga baga. Ang makinang panahina kanina lang ay maingay na nagbibigay ng pag-asa ay tila naging isang malaking bakal na nakadagan sa kanyang dibdib. Dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay ang tilang puti parang isang bandila ng pagsuko na dinaluyan ng sarili niyang dugo. Mama, ano pong sinasabi ninyo si Nando? Nasa trabaho lang siya. Ang nangangatog na boses ni Chesa ay halos hindi marinig. Isang mahina at desperadong pagkapit sa katotohanang binuo niya sa loob ng maraming taon. Ngunit ang katotohanan ay hindi kumatok ng dahan-dahan. Ito ay sumabog. Sa loob ng silid ng isang motel na amoy luma at mura, natagpuan ni Chesa ang kanyang mundo na gumuho. Doon sa ilalim ng malamlam at maduming ilaw, nakahiga ang katawan ni Nando. Walang buhay. Ngunit hindi ang kamatayan ang bumasag sa puso ni Chesa, kundi ang paraan kung paano ito nangyari. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinag-alayan niya ng bawat patak ng pawis at dugo ay natagpo ang hubad sa kama, at sa tabi ng bangkay, nakaupo sa sahig at nagkukunwaring umiiyak ay ang kanilang katulong na si Amalia. Ang bawat detalye ng silid ay tila nanunuya sa kanya. Ang amoy ng alak ang gulugulong kumot at ang katahimikan ni Amalia na tila may itinatagong lihim na tagumpay. Ang sakit ay hindi na lamang isang emosyon. Ito ay naging pisikal na bigat na nagpabagsak sa mga tuhod ni Chesa. Naramdaman niya ang lamig ng simento sa kanyang balat, isang paalala na siya ay nasa pinakamababang bahagi ng kanyang buhay. Tumigil ka sa pag-iyak, Chesa. Wala kang karapatang mag-eskandalo rito. Ang tinig ni Doña Concepcion ay muling bumasag sa kanyang pagtulala. Lumapit ang matanda sa kanya. Ang mukha ay walang bakas ng pagdadalamhati, kundi puno ng pangamba para sa kanilang reputasyon. Pirmahan mo ang dokumentong ito. Sasabihin nating inatake siya sa puso dahil sa sobrang pagtatrabaho sa opisina. Hindi pwedeng malaman ng sinuman na dito siya namatay kasama ang isang katulong. Ang hiya ng mga asunsyon ay higit na mahalaga kaysa sa iyong pighati. Tumingin si Chesa sa kanyang biyenan pagkatapos ay kay Amalia na nananatiling nakayuko. Sa gitna ng kanyang nagdurugong mga daliri at nagkakapira-pirasong puso, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Bakit ako ang kailangan magsakripisyo para sa danggal na sila mismo ang pumatay? Hanggang kailan kailangang manatiling tahimik ang isang pusong matagal lang pinunit ng kataksilan? Tumayo si Chesa bitbit ang bigat ng 1,000 hapdi, habang ang anino ng motel ay tila naging isang madilim na bilangguan na hinding-hindi na niya matatakasan. Huwag kang magpapakita ng luha sa harap nila. Ang kailangan nilang makita ay isang biyudang marangal, hindi isang babaeng talunan na punong-puno ng hinanakit. Ang bulong na iyon ni Donna Concepcion sa gitna ng lamay ay parang isang malamig na haplos ng yelo sa batok ni Chesa. Sa loob ng punerarya,
Ang amoy ng mga puting liryo ay humahalo sa usok ng mainit na kape at ang mabigat na halumigmig na madaling araw. Nakasuot si Chesa ng itim na belo, isang balabal na tila naghihiwalay sa kanya mula sa mangdong nga panghusga. Ngunit hindi nito maitago ang pangangatog ng kanyang mga balikat. Habang ang mga bisita ay dumarating upang magbigay ng pakikiramay, si Chesa ay nanatiling nakatayo sa isang sulok bitbit ang tray ng mga biskwit. Ang kanyang mga paa ay namamanhid na sa pagod, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na hapdi. Maririnig niya ang bulong-bulungan ng mga kapitbahay sa kabilang hanay ng mga upuan. Kawawang Nando, masyadong nagpakapagod sa trabaho para lang maitaguyod ang pamilya niya. Pero balita ko, sadyang malas daw ang asawang nakuha niya. Tingnan mo, parang hindi man lang marunong umiyak ng maayos, sabi ng isang matandang babae habang humihigop ng kape. Gusto sanang sumigaw ni Chesa. Gusto niyang isampal sa kanila ang katotohanang natagpuan niya ang kanyang asawa sa isang motel, na ang pagpapakapagod na sinasabi nila ay ang pagtataksil sa kanya. Ngunit sa bawat pagkakataong bubuka, ang kanyang bibig, sasalubungin siya ng matalim na tingin ni Donna Concepcion. Ang matanda ay nakaupo sa tabi ng kabao, mukhang isang martir na ina na nawala ng katuwang sa buhay, habang hawak ang kanyang mamahaling tranghat. Tandaan mo ang utang na loob mo sa amin, Chesa. Muling lumapit ang matanda nang mapansing, tila mawawala na ng kontrol ang kanyang manugang. Kinuha ka namin sa putikan. Binigyan ka namin ng pangalan. Huwag mong sisirain ang danggal ng mga asunsyon dahil lang sa iyong emosyon. Isipin mo si Alexandra. Gusto mo bang lumaki ang anak mo na may amang kinukutya ng lipunan? Sa pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak, muling nanlambot ang tuhod ni Chesa. Tumingin siya sa maliit na si Alexandra na mahimbing na natutulog sa isang silya sa gilid. Ang inosenteng mukha ng bata ang tanging dahilan kung bakit nananatiling buo ang kanyang katinuan. Para sa kanyang anak, lulunukin niya ang lason ng kasinungalingan. Tatanggapin niya ang lahat ng bintang at ang papel ng isang asawang malas basta't manatiling malinis ang alaala ng ama sa isipan ng bata. Lumapit si Amalia, ang katulong na dati ay tila anino lang sa kanilang bahay. Ngayon, suot niya ang isang maayos na bestidong, itim ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng hiya. Kinuha niya ang tray mula sa mga kamay ni Chesa nang walang paalam. Hayaan mo na ako rito, Ate Chesa. Magpahinga ka na muna, mukhang hindi mo na kaya. Ang tinig ni Amalia ay malambot. Ngunit para kay Chesa, ito ay puno ng panunuya. Naglakad palayo si Chesa, patungo sa likod ng kabaong, malayo sa mapanghusgang mga mata ng mga bisita. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, nang akala ng lahat ay walang nakakakita, napansin niya si Amalia na lumapit sa kabaong ni Nando. Yumuko ang babae, tila inaayos ang bulaklak sa ibabaw ng salamin, ngunit ang kanyang mga labi ay gumagalaw. Sa sobrang katahimikan ng paligid, narinig ni Chesa ang marahang bulong na nagpataas ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Kunting tiis na lang, mahal. Malapit na tayong maging malaya. Magkakasama na tayo ng anak natin at wala na makakahadlang sa atin. Naniga si Chesa sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ay tila isang punyal na paulit-ulit na itinataksil ang kanyang kaluluwa. Isang lihim na pamilya. Isang anak. Ang bawat hininga ni Chesa ay naging mahirap ang paligid. Ay nagsimulang umikot. Ang kabaong na nasa harap niya ay hindi lamang naglalaman ng kanyang asawa, kundi ng isang madilim na katotohanang mas maluba pa sa kamatayan. Hindi lang ang kabaong ni Nando ang dinala sa loob ng bahay na ito, kundi ang simula ng isang impyer nung dahan-dahang lalamon sa bawat piraso ng aking pagkatao. Isang linggo matapos ang libing, ang mansyon ng mga Asunsyon ay nababalot pa rin ng mapanglaw na katahimikan, ngunit para kay Chesa, ang bawat sulok ng bahay ay tila may mga matang nagmamanman, habang ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa pagitan ng mga mamahaling kortina. Si Chesa ay nasa kusina, nakalubog ang mga kamay sa malamig na tubig at bula ng sabon.
Ang kanyang mga daliri na hindi pa lubos na gumagaling mula sa pagtatrabaho sa Shesa ay tila tinutusok ng libu-libong karayom sa tuwing nadidikit sa matapang na sabon. Dati si Amalia ang gumagawa nito. Dati si Amalia ang aninong tahimik na kumikilos sa background. Ngunit ngayon, ang babaeng 5 taon nilang kinupkop dahil sa awa ay nakaupo sa hapagkainan marangyang humihigop ng tsokolate habang pinapanood si Chesa. Ate Chesa, pakibilisan naman ang paghuhugas. Malapit na kasing magmeryenda. Si Miguel ayaw niya ng maduming baso, sabi ni Amalia. Ang kanyang boses ay hindi na ang mahinang bulong ng isang katulon, kundi isang utos na puno ng kumpiyansa. Bago pa man makasagot si Chesa, pumasok sa kusina ang isang binatilyo, si Miguel, 15 taong gulang, matangkad, at may mga matang tila may itinatagong put sa mundo. Siya ang batang mamatay tao sa lansangan na dinala ni Amalia sa bahay 5 taon na ang nakalilipas ang batang kinahabagan ni Chesa at itinuring na parang sariling anak. Ngunit ngayon, suot ni Miguel ang isa sa mga lumang t-shirt ni Nando, isang bagay na nagpabilis sa tibok ng puso ni Chesa sa matinding sakit. Asan ang pagkain ko? Tanong ni Miguel sabay dabog sa mesa. Halos tumalon sa gulat ang maliit na si Alexandra na noon ay tahimik na naglalaro sa isang sulok ng kusina. Miguel anak, hintayin mo lang si Nanay Chesa mo, malambing na sabi ni Amalia, ngunit ang salitang nanay ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang pangungutya. Pumasok si Doña Concepcion, may dalang listahan ng mga bayarin. Huminto siya sa harap ni Chesa, ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng purong paggamuhi. Chesa, tingnan mo ito. Halos kalahating milyon ang nagastos ko sa libing ni Nando. Para lang mapanatili ang danggal na halos isuka mo sa motel na yon. Utang mo sa akin ang bawat sentimo. At dahil wala ka namang pera, asahan mong bawat kilos mo rito sa bahay ay pambayad sa utang na loob na yon. Pero mama, nagtatrabaho naman po ako sa suong. Huwag mo akong sagutin. Sigaw ng matanda, ang kanyang tranghat ay kumalampag sa kanyang palad. Ang suong may na iyon sa pamilya Asuncion yon. Ikaw ay nakikitira lang dito. Mula ngayon, ikaw ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay. Si Amalia ay kailangang mag-alaga sa akin at kay Miguel. Huwag kang mag-inarte. Dahil kung hindi dahil sa amin, nasa kalsada na kayo ng anak mong malas. Ang bawat salita ni Donna Concepcion ay parang latigo na humahagupit sa likod ni Chesa. Gaslighting sa pinakamasakit na antas, pinalalabas nilang siya ang may kasalanan sa lahat, na siya ang dapat magpasalamat sa pagiging alila sa sarili niyang tahanan. Nang maggabi, matapos ang maghapong pagtatrabaho, tanging isang platong kanin na may kaunting sabaw ng isda ang itinira para sa kanila. Naupo si Chesa sa sahig sa ilalim ng maliit na lamesa sa kusina upang hindi sila makita ng kanyang biyenan. Dito sa gitna ng dilim at amoy ng mga gamit sa paglilinis, naganap ang isang sandaling hindi malilimutan. Kinuha ni Chesa ang tanging piraso ng pritong isda at inilagay sa ibabaw ng kanin ni Alexandra. Kain ka na anak, masarap yan. Bulong ni Chesa, pilit na numingiti habang ang kanyang sariling sikmura ay kumakalam. Nanay, bakit hindi ka kumakain? Sabi ni Kuya Miguel, tayo daw ay mga aso na dapat kumain sa sahig. Inosenteng tanong ni Alexandra, ang kanyang malalaking mata ay puno ng lungkot. Hinaplos ni Chesa ang pisingin ng anak. Hindi tayo aso anak, tayo ay mga mandirigma. At ang mga mandirigma minsan kailangan magtago para makapag-ipon ng lakas. Pinanood ni Chesa ang anak na kumain ng bawat subo ni Alexandra ay tila nagbibigay sa kanya ng dahilan upang huminga pa ng isa pang araw. Kahit siya ay nagugutong ang makitang busog ang kanyang anak, ang tanging kaligayahang natitira sa kanya. Bago matulog, dumaan si Chesa sa kwarto ni Amalia upang kumuha ng ilang gamit sa paglilinis. Akala niya ay tulog na ang lahat, ngunit nakabukas ang pinto ng kwarto ni Amalia. Doon nakita niya si Amalia na nakatayo sa harap ng salam, insuot ang isa sa mga paboritong kwintas ni Chesa. Bagay ba sa akin, ate? Nagulat si Chesa. Ang boses ni Amalia ay malinaw, buo at walang bakas ng kapansanan. Ang babaeng 5 taon nilang inakalang pipi, ang babaeng kinahabagan nila dahil sa kawalan ng boses, ay nagsasalita ng may kataliman. Amalia, nakakapagsalita ka? Utal na tanong ni Chesa.
Lumapit si Amalia, ang kanyang mukha ay nawala ng anumang bakas ng kabaitan. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Matagal na akong nakakapagsalita, Chessa. Pinili ko lang manahimik para mas marinig ko ang lahat ng sikreto nyo. At ngayon na wala na si Nando na magpoprotekta sa'yo, panahon na para malaman mo. Hinawakan ni Amalia ang balikat ni Chessa, ang kanyang kuko ay bumaon sa balat nito. Hindi ako basta katulong. Si Miguel siya ang panganay na anak ni Nando. Kami ang totoong pamilya niya bago ka pa dumating at pilit na sumingit sa buhay namin. Ikaw ang legal na asawa, pero ako ang mahal. At ngayon, kukunin namin ang lahat ng sa amin. Naniga si Chessa. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho, iniwan siyang lula at hindi makapaniwala. Ang pagdududa ay parang anay na dahan-dahang kumakain sa pundasyon ng aking katinuan. Nagsimula ito sa isang bulong hanggang sa naging isang sigaw na hindi ko na kayang baliwalain. Isang gabi, habang ang buwan ay nagtatago sa likod ng makakapal na ulap, naramdaman ni Chessa ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa kanilang maliit na silid. Nagising siya sa mahinang hikbi ni Alexandra. Ang bata ay nakaupo sa gilid ng bintan at nakatingin sa malawak at madilim na likod bahay ng mga Asunsyon. Nanay, nakita ko po si tatay. Bulong ng bata, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa dilim ng hardin. Naramdaman ni Chessa ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Anak, nananaginip ka lang. Alam mo namang wala na ang tatay, di ba? Nasa langit na siya. Hindi po, nanay. Nakita ko siya sa ilalim ng puno ng mangga. Nakatayo siya doon nakatingin sa bintana natin pagkatapos sumakay siya sa isang itim na sasakyan. Pagpipilit ni Alexandra, ang boses ay puno ng katiyakan na hindi kayang ibigay ng isang panaginip. Hinaplos ni Chessa ang likod ng anak hanggang sa muli itong makatulog, ngunit ang kanyang sariling isipan ay hindi na nagkaroon ng kapayapaan. Kinabukasan, habang inuutusan siyang maglinis ng silid ni Donna Concepcion, isang gawaing dati, ay hindi niya pinahihintulutang gawin isang bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa ilalim ng mamahaling kama ng matanda sa tabi ng basurahan, may isang maliit na bote ng gamot. Walang etiketa ang bote, tanging isang selya lamang mula sa isang pribadong klinika na kilala sa paglilingkod sa mga mayayaman at makapangyarihan. Naalala ni Chessa ang mga huling sandali ni Nando sa motel. Walang dugo, walang senyal, as ng pakikipaglaban, tanging ang pagtigil lamang ng kanyang hininga. Kung ang bote na ito ay may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang asawa, ibig sabihin ay hindi ito isang aksidente. Ito ay isang plano. Habang nagpupunas ng alikabok sa lamesa, nakarinig si Chessa ng yabag. Mabilis niyang itinago ang bote sa kanyang bulsa bago pumasok si Donna Concepcion. Ang matanda ay tila balisa, hawak ang kanyang cellphone at mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang tranghat. Siguraduhin mo hindi siya makikita ng sinuman. Ang pera ay nailipat na sa account. Konting tiis na lang, mailalabas na rin natin siya ng bansa. Galit na bulong ng matanda sa kausap sa telpono. Nang mapansin ni Donna Concepcion si Chessa, agad itong nagbago ng anyo. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Tapusin mo na ang ginagawa mo at maglaba ka na sa likod. Napakabagal mo, talagang kumilos parang pagong. Lumabas si Chessa na ang puso ay kumakabog sa takot at kalituhan. Sa likod bahay, habang isinasampay ang mga labada lumapit sa kanya, si Aling Rosa, ang pinakamatandang mananahi sa kanilang suna, dumaan para maghatid ng ilagtila. Ang matanda ay tumingin sa paligid, sinisiguradong walang nakikinig bago humawak sa kamay ni Chessa. Chessa, iha, makinig ka sa akin. May mga lihim ang pamilyang ito na mas maitim pa sa gabi. Nung araw na mamatay si Nando, nakita ko ang isang ambulans, yung walang plaka na umalis sa motel bago dumating ang mga pulis. Mag-ingat ka dahil ang mga patay ay minsan bumabangon hindi para humingi ng dasal, kundi para ituloy ang kanilang kasamaan. Babala ni Aling Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Chessa na magtanong pa dahil agad na sumigaw si Amalia mula sa balkon, ay inuutusan siyang pumasok at maghanda ng hapunan. Nang sumapit ang gabi, hindi mapakali si Chessa. Naglakad siya patungo sa gate sa likod ng bahay.
ang lugar kung saan sinabi ni Alexandra na nakita niya ang kanyang ama. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang marahang tunog ng gulong ng sasakyan sa semento. Isang itim at mamahaling sasakyan ang dahan-dahang huminto sa madilim na bahagi ng kalsada. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking matangkad na ka-Amerikana at may pamilya na paraan ng paglalakad ang lumabas mula sa anino. Ang kanyang tindig ang paraan ng pag-aayos ng kanyang buhok. At ang paraan ng paghawak niya sa kanyang sinturon, lahat ng iyon ay tatak ng isang tao. Napasingap si Chesa at napakapit sa pader. Ang lalaking yon ay tumingin sa direksyon ng mansyon at sa ilalim ng liwanag ng poste ng kuryente. Sandaling nakita ni Chesa ang mukha nito, ang mukha ng lalaking iniyakan niya sa loob ng 1 linggo. Ang mukha ng lalaking sinabi nilang patay na. Nando ang mahinang tawag ni Chesa, na tila hangin lang na dumaan. Ngunit bago pa man siya makakilos, mabilis na sumakay muli ang lalaki sa sasakyan at humarurot ito palayo. Iniwan si Chesa sa gitna ng kadiliman. Yakap ang isang bote ng gamot at ang katotohanang mas nakakatakot kaysa sa anumang multo. Kasalanan mo ito, Chesa. Kung pinalaki mo ng maayos ang anak mo, hindi siya magiging magnanakaw at maninira ng gamit. Ang tinig ni Doña Concepcion ay pumutok sa loob ng sala na parang isang kulog sa gitna ng tag-init. Ang ingay ng nabasag na mamahaling plorera ay tila isang hudyat ng paparating na bagyo. Nakatayo si Miguel sa isang sulok may bakas ng mapang-aping ngiti sa kanyang mga labi, habang nakaturo ang daliri sa nanginginig na si Alexandra. Siya po ang tumulak sa akin, Lola. Sinadya niya pong basagin yan para hindi ako makapag-aral. Pagsisinungaling ni Miguel ang kanyang boses ay puno ng peking takot, na agad namang pinaniniwalaan ng matanda. Hindi po totoo yan, Nanay. Si Kuya Miguel po ang naglalaro ng bola. Umiiyak na depensa ni Alexandra, ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit sa laylayan ng duster ni Chesa. Ngunit bago pa man makapagsalita si Chesa, mabilis na lumapit si Donna Concepcion. Kinuha niya ang isang supot ng magaspang na asin mula sa kusina at ibinuhos ito sa malamig na sahig ng bodega. Dahil hindi ka naturuan ng nanay mo ng disiplina, ako ang magtuturo sa'yo. Lumuhod ka riyan, Alexandra. Huwag kang tatayo hanggang hindi ko sinasabi, Mama, maawa po kayo. Bata lang po siya. Ako na lang po ang parusahan ninyo, pagmamakaawa ni Chesa. Pilit niyang hinahawakan ang braso ng bina, anunit marahas siyang itinulak ni Amalia. Huwag kang makialam, Ate Chesa. Hayaan mo siyang matuto ng disiplina para hindi siya lumaking palamunin at walang silbi tulad mo. Malamig na sabi ni Amalia. Ang kanyang mga mata ay nagminingning sa tuwa habang pinapanood ang paghihirap ng mag-ina. Utang niyo sa amin ang bawat butil ng kanina kinakain niyo. Ang kaunting disiplina ay maliit na kabayaran para sa utang na loob na hindi niyo kailanman mababayaran. Napilitang lumuhod si Alexandra sa ibabaw ng magaspang na asin. Ang bawat butil ay tila maliliit na punyal na bumaon sa kanyang malambot na balat. Ang bawat minutong lumilipas ay isang habang buhay na pagdurusa para kay Chesa na nakasandal sa pader sa pilitang pinapanood ang kanyang anak habang pinipigilan siyang lumapit ng mga banta ni Doña Concepcion na palalayasin sila sa gitna ng gabi. Ito ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya, isang tanikala na gawa sa wad na kabait na ginagamit upang sakalin ang kanilang kalayaan. Makalipas ang ilang oras nang sa wakas ay pinayagan na silang umakyat sa kanilang maliit na silid, dahan-dahang binuhat ni Chesa ang anak. Ang mga tuhod ni Alexandra ay mapulang-mapula. May mga bakas ng asin na dumikit sa mga sugat. Kumuha si Chesa ng malinis na tubig at dahan-dahang nilinis ang mga ito. Ang bawat patak ng tubig ay humahalo sa kanyang sariling luha. Patawarin mo si nanay, anak. Patawarin mo ako. Dahil wala akong kwenta. Hikbi ni Chesa, ang kanyang puso ay tila pinipitpit ng matinding pagsisisi. Ngunit sa gitna ng hapdi, itinaas ni Alexandra ang kanyang maliit na kamay at pinunasan ang luha sa pisningi ng kanyang ina. Nanay, huwag kang umiyak. Hindi na po masakit. Sabi mo po, mandirigma tayo, di ba? Ang mga mandirigma matapang dapat. Ang inosenteng katapangan ng anak ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal para kay Chesa.
Sa gabing iyon habang mahimbing na ang tulog ni Alexandra, napansin ni Chesa ang isang piraso ng papel na nakasilip sa ilalim ng kutsyo ng bata. Dahan-dahan niya itong hinila. Ito ay isang pahinya mula sa isang lumang notebook punit-punit at may mga bakas ng mansa ng luha. Doon sa magulong sulat kamay ng isang bata, nabasa ni Chesa ang katotohanang mas maluba pa sa parusa ng asin. Tinulak ako ni Amalia sa hagdan nung isang araw. Sabi niya kung magsusumbong ako kay nanay, papatayin nila si nanay tulad ng ginawa nila kay tatay. Masakit ang braso ko, pero kailangan kong maging matahimik. Nanigas ang buong katawan ni Chesa. Ang papel sa kanyang kamay ay nangatog. Hindi lang bauheng ang nararanasan ng kanyang anak. Ito ay isang sistematikong pagpatay sa kaluluwa ng isang bata upang mapanatili ang kanilang mga lihim. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pasensya ni Chesa ay naputol. Ang martir ay namatay na at sa kanyang lugar ay isinilang ang isang ina na handang sumunog sa buong mundo para sa kanyang anak. Mamatay na muna ako bago niyo muling saktan ang anak ko. Ang bawat salita sa punit-punit na papel na hawak ni Chesa ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa kanyang balat. Ang kanyang mga kamay ay naging kasing lamig ng yelo at ang hangin sa maliit nilang silid ay tila nauubos. Nakatingin siya sa kanyang natutulog na anak sa payapang mukha ni Alexandra na sa likod ng inosenteng ganda ay nagtatago ng isang trauma na hindi dapat maranasan ng isang bata. Tinulak sa hagdan. Pinagbantaang papatayin ang ina. Ang bawat letra ng sulat kamay ni Alexandra ay isang saksi sa kademonyohan ng mga taong itinuring niyang pamilya. Naramdaman ni Chesa ang pagguho ng huling kuta ng kanyang pagtitiis. Ang kanyang puso na dati ay puno ng pag-asa at patawad ay unti-unting naging isang matigas na bato ng paniningil. Dahan-dahang tumayo si Chesa. Ang bawat hakbang niya sa lumang sahig na kahoy ay hindi gumagawa ng ingay, tila isang aninong naglalakad sa gitna ng gabi. Lumabas siya ng silid at tinungo ang opisina ni Doña Concepcion. Alam niyang sa mga oras na ito, ang matanda ay nasa silid dasalan, nagkukunwaring banal sa harap ng mga rebulto, habang ang kanyang kaluluwa ay nabubulok sa kasamaan. Sa loob ng opisina ang amoy ng lumang papel at mamahaling pabango ay sumalubong sa kanya. Nakita niyang bahagyang nakabukas ang maliit na ketshot sa gilid ng mesa. Marahil ay nakalimutan itong ilak ni Donna Concepcion dahil sa pagmamadali sa pagbibilang ng pera kanina. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, hinalugog ni Chesa ang mga dokumento sa loob. Doon natagpuan niya ang mas masakit na katotohanan. Isang dokumento ng pagsasalin ng pagmamay-ari. Ang sungmay na itinayo niya mula sa sariling pawis ang tatak na siya. Ang nagpalago ay opisyal ng inilipat sa pangalan ni Miguel Asuncion. Ang kanyang piraso ng papel na katunayan ng kanyang pagiging kasosyo ay wala na. Pinalitan ito ng isang peking dokumento na nagsasabing ibinibenta niya ang lahat ng kanyang karapatan para sa pambayad ng mga utang ni Nando. Ang kakapal na mukha niyo? Bulong ni Chesa, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pot. Ginamit niyo ang asawa ko, ginamit niyo ang pagkatao ko at nayon, pati ang kinabukasan ng anak ko ay ninakaw niyo na rin. Isang tunog ng mga yabag mula sa pasilyo ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Mabilis niyang ibinalik ang mga papel at isinara ang ketshot. Kumuha siya ng isang karayo o mula sa kanyang bulsa, ang karayo na palagi niyang dala bilang alaala ng kanyang pagiging mananahi. Sa gitna ng dilim, mahigpit niyang hinawakan ang matalim na dulo nito hanggang sa bumaon ito sa kanyang palad. Ang hapdi ng sugat ay nagsilbing angkla upang hindi siya sumigaw. Ginamit niya ang pisikal na sakit upang lunurin ang emosyonal na bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Kailangan niyang manatiling kalmado. Kailangan niyang maging matalino. Nang pumasok si Donna Concepcion sa silid, nakita niya si Chesa na nakaluhod sa sahig, may hawak na basahan at tila naglilinis ng mga binti ng mesa. Anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Tanong ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Dahan-dahang iniangat ni Chesa ang kanyang ulo. Walang bakas ng galit sa kanyang mga mata, tila isang asong muling napaamo. Numiti siya ng bahagya, isang ngiting punong-puno ng kapaitan na tanging siya lang ang nakakaalam.
Pasensya na po, Mama. Hindi po kasi ako makatulog dahil sa sobrang pasasalamat sa inyo. Naisip ko pong linisin ang silid niyo bilang pagtanaw ng utang na loob, malambing na sabi ni Chesa. Lumapit siya sa kanyang biyenan kumuha ng isang palanggana ng mainit na tubig na sadyang inihanda niya kanina at dahan-dahang lumuhod sa paanan ng matanda. Hayaan niyo pong hugasan ko ang inyong mga paa, Mama. Gusto ko pong patunayan na susunod ako sa lahat ng gusto niyo basta huwag niyo lang kaming palayasin ni Alexandra. Tumingin si Doña Concepcion sa kanya nang may paghamak. Ngunit tila nasiyahan sa nakitang pagpapakumbaba. Mabuti naman at nataahon ka na. Sige, gawin mo yan. At siguraduhin mong malinis ang bawat sulok dahil bukas may mahalagang bisita tayong darating. Habang hinahawakan ni Chesa ang mga paa ng kanyang kaaway, ang kanyang isipan ay lumilipad sa ibang dako. Ang bawat haplos niya ay may kasamang panunumpa. Magpakasasa kayo sa inyong kapangyarihan ngayon dahil ang mga paa na hinuhugasan ko ngayon ang siyang maglalakad patungo sa inyong sariling libingan. Sa sandaling yon, ang huling patak ng luha ni Chesa ay natuyo na. Ang martir ay pinalitan na ng isang mapanganib na manlalaro na handang maghintay para sa tamang pagkakataon. Ang init ng balat ni Alexandra ay tila apoy na tumutupok sa natitirang lakas ni Chesa. Sa loob ng maliit at masikip na silid ng pampublikong ospital, ang amoy ng luma at matapang na gamot ay humahalo sa malansang hangin ng gabi. Walang aircon, tanging ang mga sirang bentil, ador lamang ang nagpapaikot ng mainit na hangin. Ngunit si Chesa ay hindi umaalis sa tabi ng kanyang anak. Nanay, nauhaw po ako. Ang mahinang bulong ni Alexandra. Ang kanyang mga labi ay tuyot na at maputla bakas ng matinding lagnat dahil sa ilang araw na pagdidisiplina ni Doña Concepcion na nauwi sa hindi pagkain ng maayos. Heto na anak, konting tiis na lang, sabi ni Chesa habang dahan-dahang pinapainom ng tubig ang anak gamit ang isang maliit na kutsara. Ang kanyang sariling mga mata ay malalim na ang itim sa palikid dahil sa puyat, ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat at pagmamahal. Dinala niya si Alexandra rito nang lihim sa tulong ni Aling Rosa. Hindi siya binigyan ng pera ni Doña Concepcion, sinabing ang sakit ng bata ay gawa-gawa lang para makaewas sa mga gawaing bahay. Kinailangang isang la ni Chesa ang kanyang huling alaala, isang lumang singsing na pilak mula sa kanyang yumaong ina para lamang makapagbayad sa paunang bayad sa ospital. Habang naglalakad si Chesa sa pasilyo ng ospital upang kumuha ng gamot, isang grupo ng mga lalaking naka-Amerikana ang dumaan. Sa gitna nila ay isang lalaking may mataas na tindig maputi at may mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng kaluluwa ng sinumang tumingin sa kanya. Siya, si Don Rodrigo de la Vega, ang kilalang pilantropo na nagpapatakbo ng punda siyang tumutulong sa ospital na yon. Nabitawan ni Chesa ang reseta ng mabangga siya ng isa sa mga bodyguards ni Rodrigo. Bago pa man siya makahingi, nang paumanhin si Rodrigo mismo ang yumuko at kinuha ang papel. Ayos ka lang ba, Mrs.? Ang baritono at malumanay na boses ni Rodrigo ay tila isang musika sa gitna ng ingay ng ospital. Opo, pasensya na po, Don Rodrigo. Nagmamadali lang po ako para sa anak ko, utal na sagot ni Chesa, hindi makatingin ng diretsyo sa makapangyari ho lalaki. Tumingin si Rodrigo sa reseta pagkatapos ay sa pagod na mukha ni Chesa. May kung anong kumurot sa kanyang dibdib, isang pamilyar na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Sundan niyo ako. Mukhang kailangan ng anak niyo ng mas maayos na atensyong medikal. Dinala si Alexandra sa isang pribadong kwarto sa tulong ng utos ni Rodrigo. Habang ang mga doktor ay sinusuri ang bata, dahan-dahang inayos ng nurse ang buhok ni Alexandra upang mapadali ang paglalagay ng thermometer. Sa sandaling iyon, ang kwelyo ng damit ng bata ay bahagyang bumukas. Nanigas si Rodrigo sa kanyang kinatatayuan. Sa likod ng leeg ni Alexandra, malapit sa kanyang balikat, ay isang kulay rosas na bintig na hugis bulaklak. Isang markang tila iginuhit ang tadhana. Ang vetbot na iyan? Ang mahinang bulong ni Rodrigo, ang kanyang boses ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na emosyon. Ang kanyang isipan ay biglang bumalik sa isang gabi 10 taon na ang nakalilipas isang gabi sa ilalim ng ulan sa Manila,
Isang babaeng hindi niya malimutan at isang pangakong hindi niya natupad dahil sa mga kasinungalingan ng ibang tao. Tumingin si Rodrigo kay Chessa na noon ay abala sa pag-aayos ng kumot ni Alexandra. Mrs., anong pangalan ng nanay mo at saan ka ba talaga galing bago ka napunta sa mga Asunsyon? Nagulat si Chessa sa biglaang tanong. Si Maria po ang nanay ko, Don Rodrigo. Galing po kami sa isang maliit na probinsya sa Quezon. Bakit po ninyo na itatanong? Hindi sumagot si Rodrigo. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Ang pangalang Maria ang vetpot ng bata at ang mukha ni Chessa na tila isang anino ng babaeng minahal niya noon, lahat ng piraso ay tila nagtatagpo. Ngunit alam niyang kailangan niya ng katibayan. Hindi siya pwedeng magkamali. Wala lang. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang inyong kalagayan, pagdadahilan ni Rodrigo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa bata. Bago siya lumabas ng kwarto, lumapit siya sa isang nurse at bumulong. Kumuha ka ng sample ng dugo ng batang yan para sa DNA test. Gawin mo itong mabilis at walang nakakaalam, lalo na ang pamilya Asunsyon. Naiwang mag-isa si Chessa sa loob ng malamig na kwarto, hawak ang kamay ng kanyang anak. Hindi niya alam na sa labas ng pintong yon, ang isang malaking bagyo ay muling namumuo, isang bagyong hindi wawasak sa kanya, kundi siyang magpapabagsak sa mga taong umalipin sa kanyang buhay. Isang basahan lang siya sa buhay ko, Amalia. Isang gamit na kailangang itapon para makamit natin ang karangyaan na ito. Ang mga salitang iyon ay hindi nanggaling sa isang multo, kundi mula sa mga labi ng lalaking iniyakan ni Chessa sa loob ng maraming gabi. Sa likod ng isang malaking bintanang, salamin ng isang marangyang villa sa labas ng lungsod, nakatayo si Chessa, nakatago sa dilim ng mga halaman. Ang malamig na ulan ay dahan-dahang bumabasa sa kanyang manipis na duster, ngunit ang lamig na nararamdaman niya sa labas ay wala sa kalahati ng yelong namuo sa kanyang puso. Doon sa loob ng maliwanag at mainit na silid nakita niya si Nando. Walang bakas ng sakit, walang bakas ng kamatayan. Ang kanyang asawa ay masiglang masig, lamay hawak na baso ng mamahaling alak at nakasuot ng sutlang damit na parang isang hari. Sa tabi nito ay si Amalia na nakasandal sa balikat ni Nando habang humahalakak. Salamat sa ideya ni Mama Nando. Kung hindi dahil sa gamot na yon na nagpatigil sa tibok ng puso mo ng panandalian, hindi natin makukuha ang insurance at ang seema ni Chessa ng ganito kadali. Sabi ni Amalia, ang kanyang tinig ay puno ng tamis na may kasamang kamandag. Naramdaman ni Chessa ang unti-unting paghinto ng mundo sa kanyang paligid. Ang kanyang mga kamay na hanggang ngayon ay may mga peklat pa mula sa pagtatrabaho para sa pamilyang ito ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang bawat patak ng pawis at dugo na inialay niya para kay Nando ay tila mga basurang itinapon sa kanyang mukha. Hindi lang siya niloko. Pinatay siya ng mga taong ito habang siya ay humihinga pa. Dahan-dahang labas ni Chessa ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga daliri, pinindot niya ang record button. Ang bawat tawa ni Nando, ang bawat plano nila kung paano uubusin ang perang pinaghirapan niya at ang bawat panlalait nila sa kanyang pagkatao ay naitala sa loob ng maliit na gadget na yon. Ito ang kanyang magiging sandata. Ito ang magiging mitsa ng kanilang pagsabog. Paano si Alexandra? Tanong ni Nando, sandaling sumeryoso ang kanyang mukha. Anak ko rin siya. Huwag mo alalahanin ang batang yon. Sagot ni Amalia habang nilalaro ang kwintas sa kanyang leeg. Hinahayaan ko lang si Miguel na disiplinahin siya. Mas mabuting lumaki siyang takot para hindi siya maging sagabal sa atin. Pagkatapos nating mailipat ang lahat ng lupa sa pangalan ni Miguel, pwede na nating palayasin si Chessa at dali ng bata sa malayo. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa dibdib ni Chessa. Ang kanyang pagmamahal ay naging pot. Ang kanyang debosyon ay naging lason. Tumingin siya sa langit, hinayaang ang ulan ay humalo sa kanyang mga luha na hindi na lumalabas dahil sa sobrang hapdi. Nando ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay ang mismong halimaw na nagnahaw ng buhay ng kanilang anak. Biglang tumingin si Nando sa direksyon ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nanliit, tila may naramdamang kakaiba sa gitna ng kadiliman. Sino yan? Mabilis na gumapang si Chessa palayo
Hindi inaalintana ang mga tinik ng halaman na bumabaon sa kanyang balat. Tumakbo siya patungo sa kalsada, ang bawat hakbang ay tila isang pagtakas mula sa impyernong kinasadlakan niya sa loob ng 10 taon. Ang kanyang hininga ay kapos, ang kanyang puso ay nagwawala. Ngunit ang kanyang isipan ay kasing linaw ng kristal. Hindi na siya ang Chesa na madaling tapakan. Hindi na siya ang asawang bulag sa pag-ibig. Habang naghihintay ng masasakyan sa ilalim ng ulan, hinawakan ni Chesa ng mahigpit ang kanyang cellphone. Ang ebidensyang hawak niya ay hindi lamang tungkol sa pera o ari-arian. Ito ay tungkol sa kaluluwa ng kanyang anak na kinuha nila. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang tadhana, hanggang kailan kailangang magdusa ang isang inang? Wala namang ibang ginawa kundi magmahal. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin habang ang sasakyan ni Chesa ay lumalayo sa villa sa oras na malaman nila na alam ko na ang lahat sino ang unang babagsak. Ang pinakamabisang lason ay ang tila matamis na niiti na nagtatago ng 1,000 patalim. Upang talunin ang mga halimaw, kailangan kong maging mas magaling na artista kaysa sa kanila. Pagbalik ni Chesa sa mansyon ng mga Asunsyon, hindi na siya ang babaeng nangangatog ang mga tuhod sa takot. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili sa maliit at basag na salamin sa kanilang silid, nakita niya ang isang stranger. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsuko, ngayon ay kasing talas na ng mga karayom na ginagamit niya sa pagtatahi. Hinaplos niya ang buhok ng natutulog na si Alexandra. Konting tiis na lang, anak. Malapit na tayong makalaya sa impyernong ito. Kinabukasan, nagsimula ang laro. Sa kusina natagpuan niya si Amalia na nagrereklamo dahil sa hapti ng kanyang mga binti matapos ang maghapong pamimili. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Chesa. Dahan-dahan siyang lumapit, may dalang planggana ng maligamgam na tubig na may bango ng lavender. Amalia, mukhang pagod na pagod ka. Hayaan mo akong hilutin ang mga binti mo. Pasensya ka na kung minsan ay nagiging matigas ang ulo ko. Naisip ko lang na ikaw lang ang katuwang ko rito sa bahay. Malambing na sabi ni Chesa. Ang kanyang boses ay parang pulot sa tamis. Nagulat si Amalia, nuwit agad ding lumitaw ang kanyang mapagmataas na ngiti. Aba, marunong ka na palang rumespeto ngayon, Ate Chesa? Sige, gawin mo yan. Siguraduhin mong mawawala ang pagod ko. Habang masiding hinihilot ni Chesa ang mga binti ni Amalia, inilapag ng huli ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa upang kumuha ng isang piraso ng tinapay. Sa isang mabilis at maingat na galaw, kinuha ni Chesa ang kanyang sariling telpo at itinapat ito sa screen ng cellphone ni Amalia na hindi nakalock. Nakita niya ang mga mensahe mula sa isang numerong walang pangalan, mga mensaheng nagpapatunay na mga transaksyon sa bangko para sa proyekto ni Nando. Ate, bakit para nanginginig ang kamay mo? Tanong ni Amalia na niningkit ang mga mata sa hinala. Numiti si Chesa nang hindi tumitingin. Wala ito. Siguro dahil lang sa gutom. Hindi pa kasi ako kumakain para masiguradong sapat ang merienda niyo ni Miguel. Mabuti naman at, alam mo, ang lugar mo rito. Sagot ni Amalia sabay hablot muli sa kanyang cellphone. Hindi tumigil dun si Chesa. Noong hapon, habang si Donna Concepcion ay nasa silidasalan, pumasok si Chesa sa katuwiran na maglilinis ng mga rebulto, habang ang matanda ay nakapikit at tay-imtim na nagdarasal lihir na inilagay ni Chesa ang isang maliit na recording device sa likod ng isang malaking imahe ng Birhen. Panginoon, gabayan niyo po kami sa aming mga plano. Naway hindi malaman ng sinuman ang tungkol sa paglipat ng mga titulo. Ang narinig ni Chesa na bulong ni Donna Concepcion. Ang kabalintunaan ng pagdarasal ng isang masamang balak ay nagpasinghap kay Chesa. Ngunit agad niyang kinagat ang kanyang labi. Sa gabi sa gitna ng katahimikan, isang eksena ang muling sumubok sa kanyang pasensya. Si Miguel, na tila naghahanap ng mapagdidiskitahan, ay pumasok sa kusina at sinadyang itapon ang baso ng gatas sa sahig na kakalinis lang ni Chesa. Linisin mo yan, katulong. Sigaw ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Tumingin si Chesa kay Miguel. Sa loob ng kanyang isipan, gusto niyang sumabog. Ngunit naalala niya ang kanyang plano. Yumuko siya at dahan-dahang pinulot ang mga basag na bubog. Opo, Miguel.
Pasensya ka na hindi ko agad napansin na nandyan ka, sabi ni Chesa. Habang naglilinis, sinadya niyang sugatan ang kanyang daliri sa isang bubog. Aray? Mahina niyang sambit. Chesa, anong nangyayari rito? Pumasok si Doña Concepcion, kasunod si Amalia. Mama, wala po ito. Nadulas lang po ako habang naglilingkod kay Miguel. Pasensya na po kung naging abala ako. Sabi ni Chesa, ipinapakita ang kanyang nagdurugong daliri habang may mga luhang sadyang pinalabas sa kanyang mga mata. Miguel, anak, huwag mo masyadong pahirapan ang yaya mo. Baka hindi na makapagluto yan. Biro ni Amalia, habang ang matanda ay tiningnan lang si Chesa nang may paghamak bago lumabas. Nang makabalik sa silid, kinuha ni Chesa si Alexandra at isinandal sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang umawit ng isang kundim, ang isang oyayin na tila isang ordinaryong kanta ng pagpapatulog. Ngunit ang bawat liriko ay may nakatagong kahulugan. Matulog ka na aking mahal. Ang gabi ay malapit ng matapos. Ang mga bituin ay magiging saksi sa pagbagsak ng mga mapang api. Ang bukas ay atin, ang laya ay darating. Ang kanyang boses ay banayad parang haplos ng hangin. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame na tila nakikita na ang pagguho ng mansyong ito. Nang magmadaling araw nang matiyak niya mahimbing ang tulog ng lahat, dahan-dahang lumabas si Chesa. Kailangan niya ang mga orihinal na titulo ng lupa na nasa ketchat ni Doña Concepcion. Alam niyang ito ang huling piraso ng ebidensya na kailangan niya para makuha ang tulong ni Don Rodrigo. Gamit ang code na lihim ng inobserbahan nung nakaraang araw, dahan-dahang inikot ni Chesa ang dial ng Quetzat. Ang bawat tunog ng mekanismo sa loob ay tila isang malakas na tibok ng puso sa katahimikan ng silid. Sa wakas narinig niya ang mahinang pag-click ng trangka. Dahan-dahan niyang binuksan ang mabigat na pinto ng bakal. Doon sa ibabaw ng mga tumpok ng pera ay ang mga dokumentong may tatak ng kanyang suo, May. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang mga papel, isang biglaang liwanag ang bumalot sa buong silid. Anong sa tingin mo ang ginagawa mo, Chesa? Ang malamig at matalas na boses ni Donna Concepcion ay bumasag sa katahimikan. Nakatayo ang matanda sa may pintuan, hawak ang switch ng ilaw, habang sa likod niya ay nakatayo si Amalia na may hawak na kamera. Nanigas si Chesa sa harap ng nakabukas na ketsa, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Akala mo ba ay maluloko mo ako sa paawa-awa mong mukha, isang hamak na mananahika lang, Chesa? Huwag mong subukang pantayan ang talino ko. Ang tinig ni Doña Concepcion ay tila isang malamig na hampas ng latigo na bumasag sa katahimikan ng silid. Ang liwanag mula sa bumbilya ay tila nanunuya kay Chesa na noon ay nakaluhod pa rin sa harap ng nakabukas na ketchat. Ang kanyang mga daliri ay nanigas, hawak pa rin ang dulo ng isang dokumento na tila naging isang mainit na uling na pumapaso sa kanyang balat. Dahan-dahang tumayo si Chesa. Naramdaman niya ang pang-ininig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang ituwid ang kanyang likod. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Amalia na nakasandal sa hamba ng pinto, may hawak na cellphone at nakakalokong nakangiti. Ang kamera nito ay nakatutok sa kanya, kumukuha ng ebidensya ng kanyang pagnanakaw. Mama, hindi ko po ninanakaw o hindi sa akin. Ang boses ni Chesa ay nanginginig, ngunit may bakas ng katatagan. Ang mga papel na ito ay sa akin. Ang sumay ay bunga ng paghihirap ko, hindi ng kasinungalingan ninyo. Isang mabilis na pagdapo ng palad sa pisngi ang sumagot sa kanya. Ang tunog ng sampal ay umalingaw. Nang sa apat na sulok ng silid, kasunod ang hapdi na tila apoy na gumuhit sa mukha ni Chesa. Tumagilid ang kanyang ulo at naramdaman niya ang lasa ng dugo sa loob ng kanyang bibig. How dare you! Sigaw ni Doña Concepcion, ang kanyang mga mata ay nanilisik sa galit. Wala kang pag-aari rito. Ang lahat ng ito ay sa mga Asunsyon. Ikaw ay isang asong pinalayas sa kalsada na pinulat namin dahil sa awa. At ngayon dahil sa kataksilan mo, sisiguraduhin kong hindi mo na muling makikita si Alexandra. Sa pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak, tila may kung anong sumabog sa loob ng dibdib ni Chesa. Ang takot ay napalitan ng isang mapanganib na uri ng tapang. Huwag ninyong idadamay ang anak ko. Talaga akala mo ba ay may magagawa ka?
Panunuya ni Amalia habang lumalapit. Sa tingin mo ba ay maniniwala ang mga tao sa isang baliw na biyuda may litrato ka na magnanakaw, Chessa? At bukas may darating na pamilya na kukuha kay Alexandra. Isang pamilyang mayaman na kukuha sa kanya bilang connuay. Doon nalalayo siya sa malas na tulad mo. Ang plano ng mga ito ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa pag-asa ni Chessa. Ang ibenta ang sarili niyang anak para lamang pagtakpan ang kanilang mga utang at kasamaan. Naramdaman ni Chessa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang manakit. Ngunit alam niyang kailangan niya ng himala. Sa gitna ng tensyon ng katahimikan ng mansyon, ay binuwag ng isang tunog mula sa ibaba ang marahang pagkatok. Sa pintuan sinusundan ng tunog ng mabibigat na hakbang ng mga sapatos sa semento. Sino ang istorbo sa ganitong oras? Inis na tanong ni Donna Concepcion sabay tingin kay Amalia upang senyasan nitong tignan ng labas. Hindi na kailangang lumabas ni Amalia dahil ang pintuan ng opisina ay dahan-dahang bumukas. Doon sa ilalim ng malamlam na ilaw ng hallway, nakatayo ang isang lalaking may aura ng kapangyarihan at autoridad. Si Don Rodrigo de la Vega. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga mata ay agad na dumapo kay Chessa na may bakas pa ng pula sa pisngi. Don Rodrigo, anong ginagawa ninyo rito sa oras na ito? Ang boses ni Donna Concepcion ay biglang nagbago, naging malambing at puno ng paggalang na tila hindi siya ang halimaw na sumisigaw kanina. Hindi sumagot si Rodrigo. Humakbang siya papasok sa silid ang kanyang presen, siya ay tila nagpaliit sa espasyo ng mga Asunsyon. Tumigil siya sa harap ni Chessa at kumuha ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa. Walang salita, dahan-dahan niyang idinapo ang panyo sa gilid ng labi ni Chessa upang punasan ng dugo. Ang haplos na iyon ay puno ng pag-iingat, isang gawaing retenue na nagpaguho sa pader ng katatagan ni Chessa. Nandito ako bilang isang potensyal na investor. Donna Concepcion, ang baritono ni Rodrigo, ay umalingaw-ngaw sa silid. Ngunit mukhang nagkamali ako ng pinasukan. Hindi ko alam na ang pamilyang tinitingala sa Manila ay nagpapatakbo ng isang impit na bilangguan sa loob ng kanilang sariling tahanan. Don Rodrigo, nagkakamali po kayo. Magnanakaw ang babaeng ito. Turo ni Amalia, ngunit isang matalim na tingin mula kay Rodrigo ang nagpatahimik sa kanya. Nakita ko ang mga dokumento sa ketshak na yan bago ninyo isara. Sabi ni Rodrigo, sabay turo sa mga papel na hawak pa rin ni Chessa. At nakita ko rin ang pangalan ni Chessa bilang orihinal na may-ari, Doña Concepcion. Mukhang marami tayong kailangang pag-usapan tungkol sa katotohanan. Tumingin si Rodrigo kay Chessa at sa pagkakataong ito may kung anong pangako sa kanyang mga mata. Isang pangako na hindi na siya mag-isa sa labang ito. Misisibigay mo sa akin ang mga papel na yan? Utos ni Rodrigo. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi mapang-api kundi isang paanyaya ng proteksyon. Inabot ni Chessa ang mga dokumento, ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin. Sa sandaling mahawakan ni Rodrigo ang mga papel, tumingin siya ng diretso kay Doña Concepcion. Simula sa oras na ito, ang lahat ng transaksyon ng pamilya Asunsyon ay nasa ilalim ng aking investigasyon. At ang tungkol sa bata, huminto si Rodrigo, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng bakal. Huwag na huwag ninyong susubukang ilayo si Alexandra dahil baka malaman ng buong Manila kung saan talaga namatay ang inyong anak. Naniga si Doña Concepcion. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo. Alam niya na ang lihim ni Nando ay nasa panganib. Habang papalabas si Rodrigo kasama si Chessa, isang huling tingin ang ibinigay ni Chessa sa kanyang biyenan. Hindi na ito tingin ng takot, kundi tingin ng isang inang nakahanap na ng kanyang sandata. Ngunit habang papalayo sila sa mansyon, isang tanong ang bumabagabag sa isipan ni Chessa. Bakit ganito na lamang ang malasakit ni Don Rodrigo sa kanya at sa kanyang anak? Ano ang kapalit ng tulong na ito? Ang dugo ay hindi kailanman marunong magsinungaling, Chessa. At sa pagkakataong ito, isinisigaw nito ang isang katotohanang 10 taon nating ipinagkait sa isa't isa. Ang boses ni Don Rodrigo ay kasing lalim ng gabi, puno ng panginginig na hindi kayang itago ng kanyang kapangyarihan. Nakatayo sila sa labas ng kwarto ni Alexandra sa pribadong ospital. Hawak ni Rodrigo ang isang puting envelope
na may selyo ng pinakasikat na laboratory o sa bansa. Sa loob nito ay ang sagot sa lahat ng tanong na bumabagabag sa kanya simula nang makita niya ang vetbot sa leeg ng bata. 90% positibo. Si Alexandra ay hindi anak ni Nando. Siya ay anak ni Rodrigo. Naramdaman ni Chesa ang pag-ikot ng mundo. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napakapit sa malamig na pader ng ospital. Ang mga alaala ng isang madilim at maulang gabi, 10 taon na ang nakalilipas, ay biglang bumalik isang gabi ng kalituhan, isang gabi kung saan ang kanyang inumin ay tila may kakaibang lasa at isang gabi kung saan akala niya ay si Nando ang kasama niya sa dilim. Paano nangyari ito? Bulong ni Chesa, ang kanyang tinig ay halos maglaho sa hangin. Sinabi sa akin ni Doña Concepcion na si Nando ang kumuha sa akin ng gabing yon. Sinabi nila na dahil sa pagkakamaling yon, kailangan kong pakasalan si Nando para hindi mapahiya ang pamilya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rodrigo. Niloko tayo ng mga Asuncion, Chesa. Nung gabing yon, ako ang kasama mo. Ngunit bago pa ako makabalik, para panagutan ka, binalitaan ako ni Doña Concepcion na pinalaglag mo ang bata at sumama ka na sa ibang lalaki. Ginamit nila ang pagkakataong yon para ikunong ka sa kasal na hindi mo gusto dahil alam nilang ang talino mo sa pagtatahi ang magliligtas sa kanilang bumabagsak na negosyo. Ang katotohanan ay parang isang malaking baha na tumangay sa lahat ng paniniwala ni Chesa. Ang 10 taon ng pagtitiis, ang bawat sampal, ang bawat pangungutya na siya ay swerte. Dahil pinakasalan siya ng isang Asunsyon, lahat ng iyon ay isang malaking pagtatanghal. Ginamit siya bilang isang alipin, at ang kanyang anak ay ginamit bilang isang panali upang hindi siya makawala. Kukunin ko kayo rito, Chesa. Ang tinig ni Rodrigo ay naging matigas at puno ng determinasyon. Dadalhin ko kayo sa bahay ko. Walang sinumang Asunsyon ang makakahawak muli sa inyo. Si Alexandra ay isang De La Vega. Karapatan niyang mamuhay sa karangyaan, hindi sa takot. Ngunit sa gitna ng hapdi, umiling si Chesa. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Rodrigo at doon ay nakita ang apoy ng isang inang nagnanais ng higit pa sa kaligtasan. Nais niya ng hustisya. Hindi, Rodrigo. Kung kukunin mo kami ngayon, tatakas lang sila sa kanilang mga kasalanan. Gusto kong makita silang bumagsak. Gusto kong maranasan nila ang mawalan ng lahat tulad ng ginawa nila sa akin. Kailangan nilang magbayad sa harap ng batas, sa harap ng lahat ng taong niloko nila. Lumapit si Rodrigo, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa nanginginig na balikat ni Chesa. Sa sandaling yon, ang tensyon sa pag-itan nila ay hindi lamang tungkol sa galit kundi sa isang matagal ng nakatagong koneksyon na muling nag-aapoy. Tutulungan kita. Gagawin natin ito sa paraang gusto mo. Dahan-dahan silang pumasok sa kwarto ni Alexandra. Ang bata ay mahimbing na natutulog, ang kanyang mukha ay payapa sa ilalim ng puting kumot. Lumapit si Rodrigo sa gilid ng kama. Sa unang pagkakataon, ang makapangyarihang Don Rodrigo de la Vega ay lumuhod sa sahig. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Alexandra, ang kanyang mga mata ay nanunubig habang pinagmamasdan ang bawat detalye ng mukha ng kanyang anak. Patawarin mo ako, anak. Dahil huli na akong dumating. Mahina niyang bulong bago idinampi ang kanyang noo sa kamay ng bata. Tumayo si Chesa sa tabi niya, ang kanyang puso ay tila nakahanap ng isang ligtas na kanlungan pagkatapos ng mahabang bagyo. Inabot ni Chesa ang isang maliit na USB drive mula sa kanyang bulsa. Ang record na nakuha niya mula sa villa ni Nando. Ito ang magpapabagsak sa kanila, sabi ni Chesa. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Narito ang patunay na buhay si Nando, ang kanilang pandaraya sa insurance, at ang bauhay na ginawa ni Amalia kay Alexandra. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon mo, Rodrigo. Siguraduhin nating wala silang matatakbuhan. Tinanggap ni Rodrigo ang USB. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng bakal. 1 linggo mula ngayon ay ang anibersaryo ng mga Asunsyon. Maghahanda sila ng isang malaking piging para sa kanilang danggal. Doon natin sila tatapusin, pagpapatuloy ni Chesa. Sa harap ng lahat ng taong kinatatakutan nilang makakita sa kanilang totoong baho. Habang papalabas si Rodrigo, muli siyang lumingon kay Chesa.
Mag-ingat ka sa pagbabalik mo sa mansyong iyon para sa huling ilang araw. Isang tawag mo lang, lulunurin ko ang lugar na iyon ng mga tauhan ko. Hindi na nila ako kayang saktan, Rodrigo, sagot ni Chesa. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-iisa. Naiwan si Chesa sa tabi ng kanyang anak, bit-bit ang isang bagong pag-asa. Ang dugo ni Alexandra ay hindi lang nag-ugnay sa kanila kay Rodrigo. Ito ang laging susi upang buksan ang mga rehas ng bilangguang 10 taon niyang tinitirhan. Ang katahimikan ay hindi palaging nangangahulugan ng kapayapaan. Minsan ito ang huling hininga bago ang isang malakas na pagsabog. Sa loob ng mansyon ng mga Asunsyon, ang bawat sulok ay nababalot ng gintong palamute at mga mamahaling bulaklak. Ang amoy ng sariwang rosas ay humahalo sa amoy ng pintura at bagong wax na sahig. 3 araw na lang bago ang ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng pamilya Asunsyon, ang gabing inaasahan ni Doña Concepcion na maglulunsad sa kanya sa mundo ng politika. Siguraduhin niyo na everything is perfect, ang mga catering, ang lights at lalo na ang guest list. Ayokong mapahiya sa harap ng mga De La Vega, sigaw ni Doña Concepcion habang naglalakad sa gitna ng sala, hawak ang kanyang listahan. Si Chesa ay nakatayo sa isang gilid, hawak ang isang tumpok ng mga kurtinang kailangang isabit. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Isang perpektong maskara ng pagsunod, ngunit sa ilalim ng kanyang balat, ang dugo ay tila kumukulo sa bawat hakbang ng kanyang plano. Pinapanood niya si Amalia na parang isang reyna kung maglakad sa loob ng bahay, suot ang isang itim na perlas na dati ay pagmamay-ari ni Chesa. Ate Chesa, pakiplansa naman itong gown ko. Gusto ko walang kahit isang lukot kapag humarap ako sa mga bisita. Sabi ni Amalia nang may mapang-aping ni Iti. Sabi ni Mama, I should look my best. After all, ako ang tatayong may bahay sa gabing yon, di ba? Hindi sumagot si Chesa. Kinuha niya ang gown nang walang reklamo. Ang bawat haplos niya sa tela ay may kasamang panalangin ng pagbabayad. Alam niyang ang telang ito ang magiging saksi sa kahihiyang sasapul sa babaeng ito sa harap ng buong Manila. Sa gitna ng kaguluhan ng paghahanda, nagkaroon si Chesa ng isang sandali para sa sarili. Pumunta siya sa kanyang maliit na sulok sa attic kung saan naroon ang kanyang lumang makinang panahi. Dun sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang bumbilya, dahan-dahan niyang inilabas ang isang tela, isang pulang sutla na tila kulay ng dugong, dumanak sa kanyang puso. Ito ang kanyang tapes ng pagbangon. Ang bawat tahin niya sa pulang gown na ito ay may kasamang alaala ng bawat sampal, bawat gutom at bawat patak ng luha ni Alexandra. Ito ang kanyang baluti para sa giyerang darating. Isang mahinang tunog ng pagkatok sa bintana ang nagpalingon sa kanya. Isang maliit na ibon ang dumapo sa pasamano, ngunit may nakatali sa binti nito isang maliit na piraso ng papel. Alam niyang ito ay mula kay Rodrigo. Ang mensahe ay maikli, ngunit sapat na upang bigyan siya ng lakas. Ang lahat ay handa na. Kasama mo ako sa bawat segundo. Niyakap ng mahigpit ni Chesa ang kanyang anak. Ang inosenteng suporta ni Alexandra ang tanging nagpapanatili sa kanyang katinuan sa gitna ng mga halimaw. Salamat anak, magiging reyna tayo at wala nang makakapanakit sa atin. Nang sumapit ang huling gabi bago ang piging tinawag ni Donna Concepcion si Chesa sa kanyang silid, ang matanda ay nakaupo sa kanyang kama. Ang mukha ay tila pagod, ngunit pulo pa rin ng kasamaan. Bukas ang huling pagkakataon mo para patunayan na may silbi ka sa pamilyang ito, Chesa? Sabi ni Doña Concepcion habang nililinis ang kanyang mga alahas. Huwag kang gagawa ng anumang eksena. Maglingkod ka ng maayos, manatili ka sa background at baka pag-isipan ko pang hayaan kang makita si Alexandra paminsan-minsan pagkatapos siyang kunin ng mga bagong magulang niya. Ngumiti si Chesa, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Opo, Mama. Asahan niyo pong bukas ay magiging isang gabing hindi niyo malilimutan. Sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng isang madilim na silid sa villa, may isang lalaking nakaharap sa salamin. Isinusuot niya ang kanyang Amerika, ay inaayos ang kanyang kurbata ng may pagmamalaki. Si Nando. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasabikan. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Nando sa kanyang tauhan. Opo, sir.
Magpapakilala po kayo bilang si Mr. Fernandez ang pinsan mula sa malayo. Walang makakakilala sa inyo sa likod ng salaming ito at ng inyong bagong anyo? Isang malademonyong tawa ang kumawala kay Nando. Gusto kong makita ang mukha ni Chesa kapag nakita niya ako muli. Ang akala niya ay malaya na siya. Hindi niya alam ang impyerno niya ay magsisimula pa lang sa mismong gabing akala niya ay tapos na ang lahat. Ang bagyo ay hindi na lamang namumio. Ito ay nareto na naghihintay na lamang ng unang patak ng ulan upang lunurin ang lahat ng kasinungalingan sa gitna ng marang, yang piging. Ang mansyon ng mga Asunsyon ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong kristal na chandelier, tila isang kumikinang na brilyante sa gitna ng madilim na gabi ng Maynila. Ang bawat sulok ay puno ng mga matatangkad na figura ng lipunan, mga politiko at mga mamangahayag na ang mga kamera ay walang tigil sa pagkurap. Ang amoy ng mamahaling alak at matatapang na pabango ay nakakalasing, ngunit sa likod ng maranyang pagtatanghal na ito, may isang amoy na hindi kayang itago ng anumang pabango ang amoy ng nabubulok na kasinungalingan. Nakatayo si Donna Concepcion sa gitna ng entablado, suot ang kanyang kulay gintong gown na tila isang baluti ng kapangyarihan. Hawak niya ang kanyang tranghat, ang kanyang mukha ay puno ng peking kababaang loob habang humaharap sa mikropono. Ang pamilya Asunsyon ay itinayo sa pundasyon ng dangal pagmamahal at higit sa lahat ang takot sa Diyos. Ang boses ng matanda ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng emosyong sadyang binuo para sa mga mata ng publiko. Sa kabila ng mga pagsubok tulad ng maagang pagkawala ng aking anak na si Nando, nanatili kaming matatag. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi ang pera kundi ang integridad ng ating pangalan. Habang nagpapalakpakan ng mga tao, isang biglang katahimikan ang bumalot sa bukana ng malaking pintuan. Ang mga ulo ay lumingon. Ang mga bulong ay tumigil at ang mga kamera ay sabay-sabay na humarap sa isang direksyon. Doon naglalakad si Chesa. Hindi siya ang mananahi na may maduming mga kuko at nakayukong ulo. Siya ay nakasuot ng isang pulang gown na gawa sa pinakamahal na sutla. Ang kulay nito ay tila isang naglalagablab na apoy sa gitna ng malamig na ginto ng paligid. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang mahabang leeg at ang kanyang mga matang nagniningning sa determinasyon. Sa kanyang bawat hakbang, ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang martsa ng paparating na hatol. Sino ang babaeng yan? Ang bulong ng isang mayamang ginang. Hindi ba siya ang biyuda ni Nando? Bakit siya nakasuot ng ganyan? Ang mukha ni Doña Concepcion ay nagbago mula sa pagiging banal tungo sa matinding pagkagulat at puot. Namutla naman si Amalia na noon ay nakatayo sa tabi ni Miguel, ang kanyang kamay ay napahigpit sa baso ng champagne hanggang sa mamiligrit ang kanyang mga daliri. Siya sa anong kalokohan ito? Bumalik ka sa kusina? Ang pabulong na sigaw ni Doña Concepcion nang makalapit si Chesa sa entablado. Ngunit hindi huminto si Chesa. Mumiti siya ng bahagya, isang ngiting kasing talim ng labaha. Tapos na ang pagtatago sa kusina, Mama. Ngayong gabi, lahat tayo ay haharap sa katotohanan. Biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Isang malaking projector screen ang dahan-dahang bumaba sa likod ng entablado. Ang mga bisita ay naguluhan, akala nila ay bahagi ito ng inihandang documentary film tungkol sa kasaysayan ng mga Asunsyon. And gayon, para sa ating espesyal na pagtatanghal, ang boses ni Don Rodrigo ay umalingaw-ngaw mula sa madilim na bahagi ng VIP table. Ang unang imaheng lumabas sa screen ay hindi ang larawan ni Nando bilang isang bayani. Sa halip ito ay isang video clip na malabo ngunit malinaw ang mensahe. Makikita si Amalia sa loob ng isang madilim na hallway, marahas na itinutulak ang maliit na si Alexandra sa hagdan. Ang hikbi ng bata ay hindi narinig, ngunit ang sakit sa kanyang mukha ay sapat na upang mapasinghap ang buong audience. Ano ito? Patayin niyo yan? Sigaw ni Donna Concepcion, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ngunit hindi tumigil ang screen. Ang susunod na eksena ay mas matindi. Dun sa loob ng isang marangyang villa, nakaupo si Nando. Ang lalaking sinabi nilang patay na ang lalaking iniyakan ng buong Manila ay buhay na buhay tumatawa habang kayakap si Amalia. Pagkatapos ang buong ballroom ay napuno ng isang boses na nanggagaling sa mga surround speakers.
Isang audio recording na kasing linaw ng kristal ang boses ni Nando na puno ng panlalait. Isang basahan lang siya sa buhay ko, Amalia. Isang gamit na kailangang itapon para makamit natin ang karangyaan na ito. Pera lang ang habol ko kay Chesa. Parang basahan lang siya sa akin. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang mga bisita ay nakatingin sa screen pagkatapos ay kay Doña Concepcion na tila naging isang estatwa ng asin sa gitna ng entablado. Ang hiya na pilit nilang pinoprotektahan ay bumasag sa harap ng lahat. Tumingin si Chesa kay Doña Concepcion, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Ito ba ang danggal na sinasabi niyo, Mama? Ang danggal na itinayo sa dugo ng iyong manugang at sa luhang galing sa iyong sariling apo? Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang lumabas mula sa anino ng backstage, nakasuot ng maskara. Ngunit ang kanyang anyo ay hindi na kailangang ipakilala. Nanigas si Nando nang makita niyang ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Ang kanyang maskara ay hindi na sapat upang itago ang katotohanan. Nando? Ang tanging nasabi ni Donna Concepcion bago siya tuluyang mawala ng balanse. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, ang pintuan ng ballroom ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, hindi ito panauhin. Ang mga unipormadong pulis ay pumasok kasunod ang mga abogado ni Don Rodrigo. Nando Asuncion, Donna Concepcion at Amalia Santos, inaaresto kayo sa mga kasong fraud, falsification of documents at child abuse. Sa gitna ng mga flash ng kamera at ang gulo ng mga taong nagtatakbuhan, nanatiling nakatayo si Chesa sa gitna. Ang pulang sutla ng kanyang damit ay tila isang bandila ng tagumpay. Tumingin siya kay Rodrigo na noon ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ngunit sa kabila ng katarungang ito, isang huling boses ang bumasag sa hangin. Ang sigaw ni Amalia na puno ng desperasyon habang dinadala siya ng mga pulis. Akala mo ba tapos na, Che? Sa hindi mo pa alam ang lahat? May isang lihim pa si Nando na sisira sa iyo habang buhay? Ang bawat kurap ng mga kamera ng media ay tila mga kidlat na tumatama sa nagbabagang mukha ni Doña Concepcion. Sa gitna ng ballroom, ang musika ay napalitan ng ingay ng bulong at ang marahas na tunog ng pagbagsak ng mga pangarap. Ang pamilyang Asuncion na itinuring na haligi ng moralidad sa lipunan ay dahan-dahang naglalaho sa harap ng buong bansa. Hindi ito totoo? Gawa-gawa lang ang lahat ng yan? Sigaw ni Nando habang sinusubukan niyang umiwas sa mga pulis. Ang kanyang maskara ay wala na at ang kanyang muka ay puno ng takot na hinaluan ng pot. Chesa, anong klaseng asawa ka sisirain mo ako sa harap ng maraming tao? Humakbang si Chesa nang malapit sa kanya. Ang kanyang tindig ay matuwid walang bakas ng panghihina. Hindi kita sinisira, Nando. Sinira mo ang sarili mo sa sandaling ginamit mo ang kamatayan para takasan ang responsibilidad mo sa amin ng anak mo. At ang asawang sinasabi mo patay na siya sa motel na yon kasabay ng huling tiwala ko sa iyo. Nang marinig ni Amalia ang tunog ng mga posas na inilalabas ng mga pulis, ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Wala akong kasalanan. Ginawa ko lang ang utos ni Mama, si Doña Concepcion ang may plano ng lahat. Walang hiyang katulong ka. Ang boses ni Donna Concepcion ay gumaralgal. Sinubukan niyang tumayo ng tuwid, nuit ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng marahas. Ang kanyang tinitingalang hiya ay tila naging isang malaking bato na nakasabit sa kanyang leeg, hinihila siya pababa sa kailaliman ng kahihiyan. Ako ang nagbigay sa inyo ng lahat. Ako ang nagligtas sa inyo. Ngunit ang katotohanan ay hindi na kayang pakpan ng anumang salita. Si Miguel na noon ay nakatayo sa gilid, ay nakatingin sa kanyang ina na si Amalia nang may halong pandidiri at takot. Ang batang itinuring ni Chesa na sariling anak ay naging biktima rin ng kasinungalingan ng sarili niyang mga magulang. Walang galit sa mukha ni Chesa, tanging isang malalim na lungkot para sa isang buhay na sinayang sa kasamaan. Dahan-dahan niyang inabot ang tranghat na hawak ng matanda. Hinawakan ni Chesa ang mga butil nito. Ang parehong tranghat na palaging ginagamit ng biyenan upang itago ang kanyang mga kuko. Ang Diyos ay hindi natutulog, Mama. Mahinang bulong ni Chesa sa tenga ng matanda. Ang panalangin ay hindi sa labi, kundi sa gawa. At ang ginawa niyo sa amin ni Alexandra, yon ang magiging huling alaala niyo sa mundong ito.
Kasabay ng pagkuha ni Chesa sa tranghatulu, yang nanghina ang mga tuhod ni Doña Concepcion. Bumagsak siya sa sahig ng entablado. Ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat, ngunit walang buhay na nakatingin sa kisame. Ang matinding kahihiyan ay naging mas malupit pa kaysa sa anumang hatol ng korte. Tumawag kayo ng ambulansya, sigaw ng isang bisita, ngunit ang mga pulis ay hindi tumigil sa pag-aresto kina Nando at Amalia. Habang kinakaladkad si Nando palabas, pilit siyang lumingon kay Chesa. Hindi pa ito tapos, Chesa. Kukunin ko ang share akin ang lahat ng yon. Ngunit bago siya tuluyang mailabas, isang abogado na nasa tabi ni Don Rodrigo ang nagtaas ng isang asul na folder. Mr. Asuncion, simula ngayong gabi ang lahat ng ari-arian ng pamilya Asuncion ay opisyal nang naka-freeze sa ilalim ng investigasyon para sa money laundering at insurance fraud. At ang Shemay tumingin ang abogado kay Chesa ng may paggalang. Sa pamamagitan ng utos ng korte at ang mga ebidensya ng falsification ang pamamahala, ay ibinalik na sa orihinal at tunay na nagmamay-ari kay Mrs. Chesa. Nabalat ng palakpakan ng ballroom, ngunit hindi yon narinig ni Chesa. Ang kanyang paningin ay nakapako kay Rodrigo, na noon ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sa kabila ng tagumpay na ito, ang huling salitang binitawan ni Amalia kanina ay tila isang tinik na nananatiling nakabaon sa kanyang isipan. Anong lihim pa ang itinatago ni Nando? Habang ang mga ambulansya at mga sasakyan ng pulis ay umaalis sa mansyon, naiwan si Chesa sa gitna ng ballroom na puno ng mga kalat ng party. Hawak niya ang tranghat ni Donna Concepcion, dama ang bigat ng isang kabanatang. Natapos na ngunit alam niyang ang sugat ng kahapon ay kailangan pa ng mahabang panahon upang tuluyang maghilom. Tumingin si Rodrigo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-aalala. Tapos na ang kanilang paghahari, Chesa. Malaya na kayo. Malaya na nga ba kami, Rodrigo? Tanong ni Chesa habang ang anino ng nakaraan ay tila bumubulong pa rin sa bawat sulok ng mansyong iyon. Ang katahimikan ng bahay na ito ay hindi na nakakatakot kundi nakakabini dahil sa dami ng mga bakas ng pighati na iniwan ng mga taong itinuring kong pamilya. Nakatayo si Chesa sa gitna ng sala ng mansyon ng mga Asuncion. Ang mga bintana ay nababalutan na ng mga dilaw na C-tape mula sa korte. Ang mga mamahaling gamit na dati ay simbolo ng kapangyarihan ni Donna Concepcion ay nilalagyan na ng mga numero para sa subasta. Sa loob ng ilang araw, ang lahat ng karangyaang itinayo sa kasinungalingan ay naglaho na parang bula. Ngunit hindi ang mansyong ito ang kanyang destinasyon. Tinungo ni Chesa ang likod na bahagi ng lote kung saan naroon ang lumang suumay. Pagbukas niya ng pinto, ang amoy ng alikabok tela at langis ng makina ay sumalubong sa kanya. Dito nagsimula ang lahat. Dito rin magsisimula ang kanyang bagong buhay. Nanay, magtatahi na po ba tayo ulit? Ang boses ni Alexandra ay puno ng kasabikan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Suot niya ang isang maayos na uniporme handa na para sa kanyang unang araw sa isang bagong paaralan sa ilalim ng proteksyon ni Rodrigo. Opo anak, pero sa pagkakataong ito, hindi na tayo tatahi para sa ibang tao. Tatahi tayo para sa sarili nating mga pangarap. Sagot ni Chesa habang niyayakap ang anak. Bago tuluyang lisanin ang nakaraan, nagpasya si Chesa na gawin ng isang bagay na alam niyang kailangan niya para sa kanyang katahimikan. Binista niya si Nando sa kulungan. Sa likod ng rehas, si Nando ay hindi na ang gwapong lalaki na puno ng kayabangan. Ang kanyang mga mata ay malalim, ang kanyang balat ay maputla, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nang makita niya si Chesa, pilit siyang lumapit sa rehas. Chesa, parang awa mo na. Bawiin mo ang kaso. Alam kong mahal mo pa ako. Magmula tayo ulit malayo rito. Ang boses ni Nando ay puno ng desperasyon, ang parehong tono na ginamit niya 10 taon na ang nakalilipas upang paikutin ang puso ni Chesa. Tiningnan siya ni Chesa nang may matinding katatagan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, Nando. Pinatawad na kita dahil ayokong dalhin ang bigat ng galit mo sa bagong buhay ko. Pero ang katarungan ay kailangang mangyari. Ang 10 taon na kinuha niyo sa amin ni Alexandra, hindi yon mababayaran ng kahit anong sorry. Wait,
Huwag ka muna umalis, sigaw ni Nando nang tumalikod si Chessa. Gusto mong malaman ang lihim na sinasabi ni Amalia ang na ito? Ang lupang kinatatayan nito? Hindi yan galing sa amin. Ninakaw yan ni Mama mula sa mana ng tatay mo bago siya mamatay. Pinatay nila ang reputasyon ng tatay mo para makuha ang lahat. You lived a lie, Chessa. Ang buong buhay mo sa amin ay isang plano para hindi mo malaman ang totoo. Napatigil si Chessa. Naramdaman niya ang isang matalim na hapdi sa kanyang dibdib. Ang lahat ng hirap na dinanas niya sa kamay ng mga Asunsyon ay hindi lang pala dahil sa kanyang kahirapan, kundi dahil sa isang malaking pagnanakaw sa kanyang pagkakakilanlan. Pagbalik sa mansyon upang kunin ang huling ilang gamit ni Alexandra sa attic, hinalughog ni Chessa ang mga lumang baul na iniwan ng kanyang biyenan. Sa ilalim ng isang tumpok na mga sirang libro natagpuan niya ang isang lumang sobre na kulay dilaw na sa kalumaan. Ang sulat ay galing sa kanyang yumaog ama, may petsang ilang buwan bago ito namatay. Sa pang-inginig ng kanyang kamay, binasa ni Chessa ang mga salitang tila nang galing sa kabilang buhay. Para sa aking mahal na Chessa, kung nababasa mo ito marahil, ay wala na ako. Huwag kang magtitiwala sa mga Asunsyon. Ang lahat ng pinaghirapan ko ay para sa iyo. Ngunit natatakot akong gamitin nila ang kabait-an mo. May iniwan akong katibayan sa ilalim ng sahig ng ating lumang bahay sa probinsya. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng higit pa saong inaakala. Naniga si Chessa. Ang katotohanan ay mas malalim at mas masakit kaysa sa kanyang inakala. Ang kanyang buong buhay ay isang serya ng mga panlilinlang na idinisenyo upang manatili siyang alipin sa sarili niyang kayamanan. Napatingin siya sa labas ng bintana kung saan naghihintay si Rodrigo sa loob ng kanyang sasakyan. Alam ni Rodrigo ang lahat ng ito. O siya rin ba ay biktima ng mga lihim ng nakaraan? Tumingin si Chessa sa liham, pagkatapos ay sa kanyang mga kamay na puno ng peklat. Ang laban ay hindi pa pala tapos. Ang pagbagsak ng mga Asunsyon ay simula lamang ng pagtuklas sa kanyang totoong sarili. Rodrigo! Bulong ni Chessa habang lumalabas ng mansyon bitbit ang liham na magbabago muli sa kanyang tadhana. Sino ka ba talaga sa buhay ko? Ang tunog ng mga makinang panahi sa loob ng bagong suwang ay hindi na parang mga tanikalang kumakaladkad sa sahig. Ngayon, ang ritmo ng bawat tahi ay parang isang mabilis at masayang tibok ng pusong muling nabuhay. Ang hangin ay hindi na amoy luma at amag. Ito ay puno ng bango ng bagong tila at ang halimuyak ng kape na pinagsasaluhan ng mga manggagawang babae. Ginawa ni Chessa ang kanyang suong bilang isang kanlungan para sa mga kababaihang tulad niya, mga inang biktima ng bawhan, mga asawang inulila ng pagkakataon, at mga babaeng nagnanais na tumayo sa sariling mga paa. Si Aling Rosa ang nagsisilbing katuwang niya, ang matanda ay masiglang, nagtuturo sa mga bagong mananahi. Tingnan mo sila, Chessa! Bulong ni Aling Rosa habang pinagmamasdan ang mga ngiti sa mukha ng mga manggagawa. Ang bawat tahi na ginagawa nila ay hindi lang para sa damit, kundi para sa pagbubuo muli ng kanilang sariling danggal. Huwag kang matakot sa karayom, mahinahong sabi ni Chessa. Matalim ito, oo. Maaari ka nitong sugatan, pero ito rin ang sandata na magtuturo sa iyo kung paano pagtagpi-tagpiin ang mga pangarap mong nasira. Ang sugat sa daliri ay naghihilom, pero ang lakas na makukuha mo sa bawat tahi ay mananatili sa iyo habang buhay. Sa gitna ng kanyang pagtuturo, naramdaman ni Chessa ang isang presensya sa pintuan. Hindi niya kailangan lumingon upang malaman kung sino ito. Ang bango ng sandalwood at ang pakiramdam ng kaligtasan ay sapat na. Si Don Rodrigo. Lumapit si Rodrigo dala ang isang maliit na buke ng mga ligaw na bulaklak, hindi ang mamahaling rosas na ipinapadala ng mga elitista, kundi mga bulaklak na alam niyang paborito ni Chessa dahil sa pagiging simple at katatagan nito. Masyado ka na namang nagpapakapagod, Chessa. Ang garitono ni Rodrigo ay puno ng laming kilig. Inilapag niya ang mga bulaklak sa ibabaw ng lamesa at dahan-dahang hinawakan ang balikat ni Chessa. Ang haplos na yon ay hindi mapang-angkin, kundi isang tahimik na suporta. Hindi ito pagod, Rodrigo. Ito ang buhay ko. Sagot ni Chessa habang nakatingin sa mga mata ng lalaki. Salamat sa pagtulong mo sa pagbawi ng mana ni tatay.
Dahil sa'yo, napatunayan kong hindi lang ako isang biktima. Ako ay isang tagapagmana ng isang malinis na pangalan. Wala akong ginawa kundi ibigay ang nararapat sa'yo, sabi ni Rodrigo. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Chesa at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Ang lihim ni Nando at ang pagnanakaw ng mga asunsyon sa tatay mo ay tapos na. Ngunit ang kwento nating dalawa, maari ba nating simulan ang isang bagong kabanata? Isang kabanata na walang kasinungalingan? Naramdaman ni Chesa ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang slow burn na damdamin sa pagitan nila ay tila isang baga na dahan-dahang nagiging apoy. Kailangan ko pa ng oras, Rodrigo. Para sa sarili ko. Para kay Alexandra. Maghihintay ako, ang pangako ni Rodrigo, kahit gaano pa katagal. Dahil 10 taon nakitang hinanap sa aking mga panaginip at ngayon nandito ka na sa harap ko, hindi ko nahahayaang mawala ka pang muli. Sa isang sulok ng suong nakita nila si Alexandra na masayang nagdodrawing sa isang maliit na lamesa. Ang bata ay gumuguhit ng isang malaking bahay na may hardin at sa gitna nito ay 3 tao na magkakahawa kamay. Napansin ni Chesa ang isang maliit na ugali ni Alexandra, ang pagkagat sa kanyang ibabang labi kapag masyadong seryoso sa ginagawa, isang ugaling eksaktong katulad ng kay Rodrigo. Ang dugo ay tunay ngang hindi nagsisinungaling. Habang papalubog ang araw, naglakad ang dalawa patungo sa labas. Ang langit ay kulay ube at kahel tila isang obra maestra na ipininta para sa kanilang tagumpay. Wala na ang mga anino ng mga asunsyon. Wala na ang takot sa bawat yabag ng sapatos. May isang bagay pa akong gustong itanong, bulong ni Chesa habang nakatingin sa malayo. Paano kung bumalik si Amalia? Paano kung may iba pa silang galamay? Humarap sa kanya si Rodrigo, ang kanyang mukha ay kasing tibay ng bato. Huwag mong alalahanin ang mga halimaw ng kahapon. Ang batas ay nasa panig natin at ang aking mga kamay ay narito para protektahan ka. Wala nang makakapasok muli sa iyong buhay nang walang pahintulot mo. Isang tahimik na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Chesa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang mga sugat ay naroon pa rin mga peklat na magpapaalala sa kanyang pinagdaanan. Ngunit ang mga ito ay hindi na masakit. Ang mga ito ay naging mga medalya ng kanyang katapangan. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa lungsod, ang dalawa ay nanatiling nakatayo sa labas nang pinapanood ang mga bituin na isa-isang sumisiklab sa langit. Ang bagong simula ay hindi na lamang isang pangarap. Ito ay isang katotohanang kasing linaw ng sikat ng araw. Ang takip silim sa dalampasigan ng Manila Bay ay tila isang dambuhalang canvas na pinipintahan ng mga kulay ng ginto-ube at nagbabagang kahel. Ang bawat alon na humahalik sa pampang ay nagdadala ng isang banayad na himig, isang bulong ng dagat na tila nagsasabing ang lahat ng bagyo ay may hangganan. Sa gitna ng katahimikang ito, nakatayo si Chesa pinapanood ang malawak na abot tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Wala na ang mga tanikala ng nakaraan, wala na ang amoy ng luma at madilim na atik, o ang nakakasakal na halimuyak ng mga bulaklak sa lamay. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay ang malayang haplos ng hangin sa kanyang mukha. Sa hindi kalayuan maririnig ang masayang tawa ni Alexandra. Ang bata ay tumatakbo sa buhanginan, hinahabol ang mga bulan ng dagat kasama si Rodrigo. Sa bawat talo ni Alexandra, sa bawat pag-alalay ni Rodrigo sa bata, nakikita ni Chesa ang isang imahe ng pamilyang dati, ay akala niya ay isang panaginip lamang. Hindi man ito ang pamilyang binuo niya sa ilalim ng kasinungalingan ng mga asunsyon. Ito naman ang pamilyang itinadhana ng tunay na pag-ibig at katotohanan. Lumapit si Rodrigo kay Chesa. Ang kanyang mga yapak sa buhangin ay hindi nagmamadali. Tumayo siya sa tabi ng babaeng 10 taon niyang hinintay at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Rodrigo, ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na simoy ng gabi. Iniisip ko kung paano nagbago ang lahat. Sagot ni Chesa, sabay sandal ng kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Dati ang tanging alam ko lang ay ang magtiis.
Akala ko ang pagiging mabuting asawa at manugang ay nangangahulugan ng paglimot sa sarili kong halaga. Pero ngayon napagtanto ko na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa sarili ko. Pinatawadan ni Chesa ang kanyang sarili sa mga taon ng pagkabulag. Ang mga Asunsyon si Doña Concepcion na nananatiling paralisado sa loob ng isang pasilidad si Nando at Amalia na nahaharap sa habambuhay na pagkapiit ay mga bahagi na lamang ng isang madilim na kabanata na hindi na kailanman muling bubuklatin. Ang kanilang kapangyarihan sa kanyang damdamin ay tuluyan ng naglaho kasabay ng paglubog ng araw. Nahanap mo na ba ang bingin na hinahanap mo? Muling tanong ni Rodrigo. Tumingin si Chesa kay Alexandra na ngayon ay kumakaway sa kanila mula sa malayo. Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Opo, dahil ang bingin ay hindi pala ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng lakas na harapin ang bukas ng walang takot. Ang mahalagang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang buhay ay parang isang piraso ng tela. Minsan, kailangan itong gupitin-punitin at muling itahi upang makabuo ng isang obra maestra, ang mas matibay at mas maganda. Ang bawat tahi ng pighati ay naging disenyo ng katatagan. Ang bawat patak ng luha ay nagsilbing pampakintab sa kanyang danggal. Habang ang mga bituin ay isa-isang nagsisilitawan sa langit, dahan-dahang kinuha ni Rodrigo ang kamay ni Chesa, naglakad sila patungo sa bata. Ang kanilang mga anino ay nag-iisa sa buhanginan. Ang siyungmay ay nananatiling matatag, si Alexandra ay lumalaking malusog at masaya. At si Chesa ay hindi na lang ang isang mananahin ng damit ng iba. Siya na ang arhitekto ng sarili niyang kaligayahan. Ang dilim ay hindi na nakakatakot dahil alam ni Chesa na sa bawat pagtatapos ng gabi, laging may isang buhang liwayway na naghihintay. Isang bagong simula na puno ng pag-asa, pagmamahal at higit sa lahat, ang kalayaang maging tunay na sarili. Sa ilalim ng malawak na kalangitan ng Maynila, natapos ang isang kwento ng pagtitiis at nagsimula ang isang walang hanggang awit ng pag-ibig at tagumpay. Ang huling sikat ng araw sa dalampasigan ay dahan-dahang naglalaho. Ngunit ang liwanag na iniwan nito sa puso ni Chesa ay mananatiling buhay, tila isang bagong tahi na kailanman ay hindi na malalagot. Ang bawat alon ay naging saksi sa kanyang paglaya, isang hudyat na ang bagyo ng kahapon ay isa na lamang malayong alaala. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa amin. Hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Habang sinusulat ko ang bawat salita ng kwentong ito, lalo na sa bahaging pinaluhod ang munting si Alexandra sa magaspang na asin, habang si Chesa ay walang magawa, kundi tumingin. Naramdaman ko ang matinding hapdi sa aking sariling dibdib. Ang kwentong ito ay higit pa sa simpleng drama. Ito ay isang pagkilala sa mga tunay na bayani sa likod ng mga makinang panahi, ang mga babaeng patuloy na nagtatagpi ng pangarap sa gitna ng mga punit-punit na pangako. Ang bawat pahina ay binuo ng may pag-iingat at lalim inspirasyon mula sa mga totoong kwento ng tatag at paninindigan na madalas nating makita sa ating paligid. Kung kayo ang nasa katayuan ni Chesa, magagawa niyo rin bang piliin ang kapayapaan kaysa saput? Kahit na ang sugat ay nananatiling malalim, naniniwala ba kayo na ang lahat ng pagdurusa ay may nakalaang katarungan sa huli? Sa mga oras na ito, habang pinapakinggan ninyo ang aking boses, nasaan ba kayo? Marahil ay abala sa pagluluto ng hapunan para sa pamilya nagpapahinga, matapos ang isang mahabang araw, o baka naman ay nasa biyahe pa uwi. Ano man ang inyong ginagawa, nais naming malaman ang inyong saloobin. Huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong kwento o opinyon sa comment section sa ibaba, dahil dito sa ating tahanan, bawat tinig nyo ay mahalaga at laging may handang makinig. Kung ang kwentong ito ay naghatid ng kaanting init sa inyong puso, sana ay maibahagi nyo rin ito sa iba. At i-like ang ating video bilang suporta sa ating sining. Tandaan nyo palagi ang ating buhay ay tila isang piraso na mamahaling tela. Maaaring matusok tayo ng karayungang pagsubok o magkaroon ng mansa ang ating tadhana. Ngunit, nasa ating mga kamay ang kapangyariang muling itahi ang isang bukas na mas matibay at mas rurok sa ganda. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig,
manatiling matatag at puno ng pag-asa. Pamagat ng kwento, ang makinang panahinang pag-asa. Paunawaang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.